para po sa tawag sa pagsamba, mga awit, chapter 11, verse 4 to 7. Si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono, at buhat do'y pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri. Sa taong suwail, siya'y lubos na namumuhi. Pinauulanan niya ng apoy at asupre ang masasamang tao, at sa mainit na hangin sila'y kanyang pinapasok. Si Yahweh ay matuwid at sa kagawang mabuti na lulugod. Sa piling niya'y mabubuhay, ang sa kanya'y sumusunod. Let's pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na muli po kaming makakapagpanambahan at makakapagpakinig ng iyong salita. Maraming salamat po na despite mayroong pandemya ngayon, ay biniyayaan niyo po kami na magkaroon ng ganitong uri ng panambahan. Naway ikaw po ang manguna sa aming mga puso't isipan at pakatatagan niyo po kami lagi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa aking testimony, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una dahil first time ko pong mag-liturgist at grateful po ako dahil despite sa pandemic ay nakapaglingkod po ako. Nagpapasalamat rin po ako sa kalakasan at provision na pinagkakaloob niya po sa amin nitong buong quarantine. At bagamat marami pong naapektuhan dulot ng pandemya, ay hindi niya po kami pinapapabayaan. So, yun lang po. To God be the glory. Hi, blessed evening po sa lahat. Ako po si Patrick. I thank the Lord sa araw-araw kahit ngayong may COVID pandemic, hindi ako nagkakasakit. Tunay na hindi niya ako pinapabayaan. Even yung pamilya ko po ay hindi nagkakasakit. Healthy po sila doon. So, salamat kay Lord. I thank the Lord din dahil nitong nakaraang buwan, sa di po nakakaalam, ako lang po mag-isa dito sa inupahang naming kwarto sa may Sampaloc. So, dahil po yung mag-ina ko nasa probinsya, nasa Bicol po. So, buong ECQ lockdown, ako lang po mag-isa. So, nung unang mga linggo, siguro okay pa. Pero nung habang tumatagal, nakakaramdam na ako ng lungkot, ng bagot kasi nga walang trabaho. Then, ang dami-dami ko pong inisip and yung mga inisip ko puro negative. Pero praise the Lord po, tatanggubayan ko po yun. Salamat po kay Lord unang-una. And salamat po sa pamilya ko and kay mama, kay papa, and sa mga kaibigan ko po na nakakausap. Dahil tunay na sila yung ginagamit ni Lord para makatulong sa akin. Salamat din kay Lord ngayon dahil kahit papano nakakabalik na unti-unti yung trabaho namin. Kahit skeletal lang po yung schedule, malaking tulong na rin po yun para sa araw-araw na gastos. So, ayan po. Lesson I learned this pandemic. Kukunin ko po yung nasa Deuteronomy 31:6 na be strong and courageous. Maging matatag lang po tayo sa ating pananampalataya ngayong may COVID-19 pandemic. Maging positive lang po tayo. Huwag lang po sa COVID-19. Kapit lang po tayo kay Lord. Pasasan pa at matatapos din ang pagsubok na ito. Panghawakan po natin ang pangako niya sa Deuteronomy 31:6 pa rin na He will never leave us nor forsake us. Keep praying lang po, mga kapatid. God bless. Hi, good evening everyone. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa gabing ito dahil binigyan niya akong opportunity na magpatutuo sa lahat ng ginawa niya sa aming pamilya. Pinupuri ko ang ating Panginoon at pinasasalamatan sa gabing ito dahil sa kanyang kabutihang ginawa sa amin. Ang mapatutuo ko lang sa pandemic na ito sa buhay namin ay sa pamilya namin ay yung patungkol sa
mayroong isang bisita namin na nagpunta sa bahay at ito ay nakausap ng aking asawa ng harapan. Bagamat may face mask siyang suot, pero ang asawa ko lang face mask. Tinatanggal niya yung face mask niya, binababa. So yung taong ito ay hindi naman namin alam na nagpositibo pala. Pero dahil sa napakabuti ng Diyos, pumunta siya sa bahay, ang sadya niya ay magbayad ng bill sa Meralco. Nang siya ay umuwi, biglang tinawagan ako ni Ate Rachel. Sinabihan kami na, Ate Brenda, yung kumpare yung nagpunta kagagaling dyan ay nagpositibo. Pinuntahan ng mga taga-barangay kasi kinuha yung manugang niya sa bahay dahil dinala sa isolation. So, nandun yung natakot kami. At first, naramdaman namin takot. Pero, sa akin, hindi ako natatakot dahil sabi ko sa sarili ko, kapag pray na ako kaninang umaga, nagpabalot na ako ng blood ni Jesus. Sa umaga pa lang, sa aking panalangin, yun ang hinihiling ko na balutin kami ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. So, ayun, nakita ko yung asawa ko na nagpapanik siya dahil nga alam naman natin na kapag may isang positibo, napakahirap kung sa atin man mangyari na magpositibo din tayo. So talagang ang isang positibong tao minsan hindi mo nalaman na positive ka na pala dahil hindi natin napapansin sa isip natin na wala naman kasi nararamdaman kung hindi natural na ubo lang. Noon pa naman mayroon na talaga tayong ubo pero hindi naman natin to katulad ngayon na natatakot tayo pag mayroon tayong katabing inuubo. So ayun, pagdating ng 2 days, tumawag ang husband ko sa barangay. Sabi, meron daw swab test sa barangay. Kaya, nagpa-swab test ang asawa ko. Kaya, noon, nasabi ko na napakabuti ng Diyos, tunay at tapat siya sa atin dahil ang result ng swab test ng asawa ko ay negative. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Tunay na tapat siya sa kanyang salita. At ang aking pinanghawakan noon na salita ay yung sa Jeremiah 41:10, sabi ng Panginoon, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So, ayun, dahil ako lumalabas din, may pinupuntahan akong tiyahing kong matanda, pinamamalengke ko siya, pinupuntahan ko din ang nanay ko, pinamamalengke ko din at dinadalaw. So, handun yung minsan may takot tayo sa ating sarili dahil sila nasa bahay lang, ako kung saan nagpupunta, tapos papasok sa tahanan nila. Pero, before akong papasok, nasa daan pa lang, talagang pinagpipray ko na kay Lord na linisin niya ako at covered niya ako sa blood of Jesus na pagpasok ko dun sa tahanan. Yung yung magulang ko at tiyahin ko na dinadalhan ko ng mga pagkain ay sila din i-cover the Lord ng blood of Jesus. Kaya tunay at matapat ang Diyos, pinupuri ko siya, napakabuti niya, talagang mahal niya tayo, talagang hindi ko mapaliwanag kung paano niya pinoprotect. Hindi ko mapaliwanag sa aking salita kung paano niya pinoprotektahan talaga ang kanyang mga anak sa pandemic na to dahil kahit may taong positibo ang inilalagay ko sa isip ko, ayaw ko siya i-discriminate. Ayaw ko yung mag-discriminate ng tao. Dahil sabi ko, Diyos lang ang nakalam.
Pinagkakatiwala ko ang pandemic na ito sa Panginoon dahil siya mismo ang nagsabi na tayo'y kanyang iingatan sa lahat ng kapahamakan. So ayun, salamat sa ating Panginoon. At tunay nga namimiss ko din ang ating fellowship, lalo na ang Sunday worship, ang prayer meeting. We miss you all. Naway pagpasok ng bear ay tayong lahat ay magkita-kita na, makakapag-worship na tayo. Kiniklaim ko to kay Lord na, Lord, pagpasok ng bear, lahat ay regular na ang takbo ng ating bansa. Free na tayo sa COVID-19. Kaya yon, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity na to. At salamat sa Team Church na nag-open para ako makapag-testimony. Yun lang, salamat. God bless you all. Lamentations 3:4, I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Let us continue to put our hope and faith in Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then burst forth in glorious day. Up from the grave He rose again, and as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ
Mga awit, chapter 4, verse 1 to 8. Sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos na aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Kaawaan mo ako ngayon, dalangin ko'y pakinggan. Kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin? Dapat ninyong malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. Huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid, pag-isipat ika'y manahimik. Nararapat na handog inyong ialay. Pagtitiwala nyo'y kay Yahweh ibigay. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw, O Yahweh, ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong maghapon? Kumusta po ang pag-cope up ninyo sa very stressful na araw? I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan at sa habag at awa ng Panginoon tayo po ay nakakapagpatuloy. Pero kung kayo man po ay stressed at itong stress na ito dinadalaw kayo ngayong gabi at hindi kayo makakatulog, ayan. Tamang-tama po yung ating meditation ngayong gabi para sa inyo na hango po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 4. No? Tayo po ay acquainted. Lahat tayo ay sanay na makaranas ng ibang stress sa buhay natin sa maghapon. Andyan yung stress na dala ng traffic, stress na dala ng ating trabaho, stress na dala ng mga taong nakapalibot sa atin, ito man ay sa bahay, or ito man ay sa opisina, stress na dala ng ating pag-iisip kung ano ang kakanin natin bukas. Kung meron pa ba tayong mahuhugot sa ating mga wallet at bulsa para sa ating pagkain. Stress na dala ng ating mga bayarin, lalo na malapit na ang katapusan. Stress na dala ng pag-aalala natin kung meron ba tayong pang-tuition sa ating mga anak or yung mga bata, makakapag-aral ba sila ngayong school year at paano ba sila mag-aaral. Stress na dala ng ating kabuhayan at stress na dala ng ating mga iniisip. So kung ang lahat ng ito mag-a-accumulate, nakakaramdam tayo ng distress, no? Pagkabalisa, nababalisa tayo. Anong gagawin natin? At minsan yung pagkabalisang yon nagtutulak sa atin sa isang posisyon na hindi tayo makakilos, hindi tayo makagalaw, napaparalyze tayo, no? Pero ano ba ang tamang response ng isang mananampalataya sa ganitong klase ng situation, sa ganitong klase ng kalagayan? So ang banal na kasulatan ay mayaman sa pagtuturo kung ano ang magiging response natin or tugon natin kapag mayroong mga ganitong nangyayari sa ating buhay. At yung ating teksto ay naglalahad ng mga prinsipyo kung paano ang isang mananampalataya, isang anak ng Diyos, magre-react, magre-respond sa ganitong klase ng accumulation ng stress sa maghapon, na nauwi na sa distress, kaabalahan, pag-iisip, at ito ay nagdudulot ng sleepless night sa atin, no? Na hindi na tayo makatulog. So ano ba ang sinasabi ng ating teksto tungkol sa mga prinsipyong ito kapag tayo ay in distress? Una, nais kong basahin yung verse 1 ng chapter 4. Ang sabi dito,
Sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos, na aking kalasag. Sa kagipitan ako'y iyong tinulungan. Kaawaan mo ako ngayon, dalangin ko'y pakinggan. So, unang prinsipyo na nais kong pagbulay-bulayan natin, kapag tayo ay in distress, hanapin natin ang tulong. Hanapin natin ang kasagutan sa ating mga suliranin sa Diyos at magkaroon tayo ng kumpiyansa sa Kanya. Sa alam ni Haring David, yung kanyang situation, at yung kanyang situation ay isang kagipitan para sa kanya. At sa kanyang kagipitan, ang unang-una niyang tinawag ay ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng Diyos. At makikita natin yung kanyang kumpiyansa, no? Dahil sabi, sagutin mo ang aking pagtawag. So sigurado siya na sa kanyang pagtawag, itong Diyos ay makikinig at tutugon sapagkat ang Diyos ay kalasag niya. Sa ibang salin, sapagkat matuwid ang Diyos, no? Ipagtatanggol ka niya na merong katwiran. Sabi, hindi ka niya pababayaan. So ang isang matuwid na ama, poprotektahan niya yung kanyang anak. Yung isang matuwid na ama, tutulungan niya yung kanyang anak. Yun yung klase ng kumpiyansa na meron tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Minsan, isang malaking kalungkutan, no? na tayo ay mga mananampalataya, pero pag dumarating tayo sa mga ganitong klase ng sitwasyon sa buhay natin, ang tinatawag natin kung sino-sino. Ang nilalapitan natin kung sino-sino. Ang pinaglalagakan natin ng ating pag-asa kung ano-ano. No? Bilang mananampalataya, ang unang-unang hahanapin natin sa ganitong klase ng sitwasyon, walang iba kundi ang Diyos. At maging confident tayo na natutuwa ibig ng Panginoon bilang Ama natin na tawagin natin siya at siya ay makinig sa ating mga panalangin, no? At maging confident tayo doon sapagkat siya ay matuwid at siya ay mahabagin. Dahil siya ay matuwid at mahabagin, tutulungan niya na tayo bilang mga anak niya. Maging confident tayo doon. Huwag nating pagdudahan yung karakter ng Diyos, yung kanyang pagiging matuwid at yung kanyang pagiging mahabagin. So kakahabagan tayo ng Panginoon at matuwid siya ayon sa kanyang katwiran, tutulungan niya tayo bilang kanyang mga anak na tumatawag sa kanya sa mga panahon ng ating mga pangangailangan. So hanapin natin ang kasagutan sa ating mga problema, suliranin, no? Mga ating mga iniisip, tanging sa Diyos lamang. At magkaroon tayo ng kumpiyansa sapagkat matuwid ang Panginoon at mahabagin ang Panginoon. So yun yung first principle kapag tayo in distress. Pangalawa, sa pagpapatuloy ng awit, ganito ang sabi sa verse 2 at verse 3. Kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin? Dapat ninyong malaman, itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. So, pangalawang ginawa ni Haring David, in-identify niya yung source ng kanyang distress, no? At hindi nakakasurpresa na ang dahilan ng distress ni Haring David ay yung mga taong nakapalibot sa kanya. Well, hindi ko na to palalawakin dahil alam natin to by experience na kadalasan ang nagdudulot sa atin ng matinding stress, mga tao. Sa opisina halimbawa, sa ating workplace, hindi naman yung trabaho ang nakaka-stress sa atin, kundi yung mga taong nakapalibot sa atin. Yung boss na humihingi ng deadline natin, di ba? Yung mga workmate natin
na hindi nakikipagtulungan sa atin. Yung mga katrabaho natin na chismosa, yung mga kasamahan natin na tineterrorize tayo araw-araw. Ito yung nakakapagbigay sa atin ng stress. Maging sa loob ng bahay. Hindi naman yung pagluluto. Hindi yung mga anak natin, yung asawa natin, no? Yung manugang natin, yung biyanan natin. So yung mga taong nakapalibot sa atin, ito yung nagdudulot sa atin ng matinding stress. At hindi exempted doon si Haring David, no? Na yung source ng distress ni Haring David ay bunga ng mga tao na humahamak sa kanya at nagkakalat ng kasinungalingan at yung mga taong naniniwala sa kasinungalingan na ipinupukol sa kanya. Sa mga taong naninira sa kanyang reputasyon bilang hari. No? So ito yung higit na nakaka-stress sa buhay ni Haring David. At minsan, yung mga taong nakakapagbigay sa atin ng stress, yung nagte-terrorize sa atin, no? Yung masamang sinabi ng boss natin, yung masamang pakita ng kapitbahay natin or yung workmate natin, yung masamang sinabi ng asawa natin, minsan nagsisink in sa atin yan. Minsan nasa-shatter yung ating security and identity. Pero anong sabi ni Haring David? Sa verse 3 sabi niya, dapat ninyong malaman, itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya ay nakikinig. So meron siyang confidence pa rin. Bakit? Bakit meron siyang ganong klase ng confidence? Dahil secured siya. No? Secured siya na siya ay itinalaga ng Diyos. Siya ay mahal ng Diyos, pinili ng Diyos, itinalaga ng Diyos. At matuwid ang desisyon ng Panginoon. So anuman ang sasabihin sa kanya ng mga taong nakapalibot, anuman ang tingin sa kanya ng mga taong nakapalibot sa kanya, ang mahalaga sa kanya yung ano ang tingin ng Diyos sa kanya. So ito yung second principle, no? Lalo na kung ang nagbibigay sa atin ng stress at distress ay yung mga taong nakapalibot sa atin. Hanapin natin yung ating seguridad tanging sa Diyos lamang. No? Yung ating worth bilang isang tao, bilang isang anak ng Diyos, hindi yan nakabase doon sa paningin ng mga tao sa atin. Dahil kung yung worth natin nakabase sa paningin ng asawa natin, kapag pinagsabihan tayo ng masama ng asawa natin or sinabi, hindi ka na maganda o hindi ka na gwapo, wala. Masisira na yung ating pagtingin sa sarili natin. Or sa work natin, sabihin, palpak naman yung trabaho mo, so palpak ka rin. Kung ganun yung magiging standard natin ng pagtingin sa sarili natin, wala masashattered lang yung buhay natin. No? Pero ang ang kumpiyansa ni Haring David, dapat niyong malaman na itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Ibig sabihin, tinalaga ako ng Panginoon dito at matuwid ang Panginoon sa kanyang pagtatalaga sa akin. No? So, nakasalalay yung aking pagtingin sa sarili sa pagtingin ng Diyos sa akin. So, hinanap ni Haring David yung kanyang seguridad sa Diyos sapagkat ang Diyos ang pumili sa kanya at nagtalaga sa kanya bilang hari. At sa atin, ang Diyos ang pumili sa atin at nagtalaga sa atin bilang maging mga anak niya. At precious tayo sa paningin ng Panginoon. Binili niya tayo hindi ng mga bagay na nasisira kagaya ng ginto at pilak. Ang ipinambili sa atin walang iba kung hindi ang walang hanggang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang kaisa-isang anak. Just to show kung gaano ka-precious tayo, no, sa yung buhay natin sa harapan ng Diyos. So, hindi dapat ma-shatter ito ng mga relationship natin, yung pagtingin at security natin. Dapat lagi nating tignan yung ating worth sa harapan ng Panginoon. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Yan. Hindi naman natin pinagmamalaki na pinili ako ng Panginoon or ginawa akong anak ng Panginoon kasi magaling ako. No. Pinili niya tayo, makasalanan tayo, pinatawad tayo ng Panginoon. No?
At wala nang pwede mag-condemn sa atin. Dahil ang Panginoon na yung nag-justify sa atin. No? So, yung worth natin nasa Kanya. So, hanapin natin yung ating seguridad sa Diyos at yung ating identity sa Kanya sapagkat siya ang pumili, nagtalaga sa atin upang Kanyang maging mga anak. So, yung pangatlo, sabi sa verse 4 at verse 5 ay ganito, huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit, sa iyong silid, magpag-isipat, ikay manahimik. No? Napakagandang payo nito. Nararapat na handog, inyong ialay, pagtitiwala nyo ay kay Yahweh ibigay. No? Minsan pag tayo ay stress, lalo na ang nagbibigay ng stress sa atin, yung mga taong nakapalibot sa atin. Minsan nagde-develop sa atin yung pakiramdam ng galit. No? Nagagalit tayo sa taong ito, nagagalit tayo sa asawa natin, sa anak natin, sa kaopisina natin, sa boss natin, sa empleyado natin. So, yun yung kadalasang response ng ating pakiramdam kapag tayo ay nai-stress, dala ng ating mga relationship o dala ng mga taong nakapalibot sa atin. At minsan nadidevelop yung galit natin sa bitterness, nakahiga na tayo, naiisip pa natin yung tao, at minsan minimeditate pa natin kung paano tayo makakaganti dun sa taong yon. Magugulat na lang tayo, madaling araw na hindi pa tayo nakakatulog dahil isip tayo ng isip. Pinakikinggan natin yung pakiramdam natin dun sa taong yon. No? Pero ang sabi ni Haring David, huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. So, merong better response ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya dito sa mga stressful situation, lalo na itong stress na ito ay dala ng mga tao na nakapalibot sa atin. No? First, tanggapin mo na nasaktan ka, sabi dito, merong galit, pero wag mong hayaan na yung galit mo mag-develop na, magkasala ka. Tumahimik ka, pumunta ka sa silid mo, pag-isipan mo mabuti na matahimik. Bakit kailangan mag-isip ka mag-isa, tahimik? Kasi pag naghanap ka ng kakwentuhan, kausap, Facebook man yan, di ba? Messenger man yan. O, matcha-channel mo doon yung galit mo, masasabi mo doon yung galit mo. No? So, ganun ang mangyayari. Naka-develop ka, yung bitterness mo, nakakahawa doon sa ibang mga tao, nakaka-influensya ka ng ibang tao. Kaya ang sabi ng ating text, pumunta ka sa silid mo. Yes, galit ka, pero pumunta ka sa silid mo, pag-isipan mo, at mahinahimik ka. No? Maging silent ka. So, wag kang maghanap ng company, wag kang maghanap ng mga tao, wag kang maghanap ng mga avenues na i-air mo doon yung sama ng loob mo. Hindi yun yung proper way na response ng isang mananampalataya sa stressful situation. In fact, ang sabi din sa verse 5, nararapat na handog inyong ialay, pagtitiwala nyo'y kay Yahweh ibigay. Imbes na makonsume ka ng galit mo, isipin mo kung anong tamang paraan at mas mabuting paraan na masasamba mo ang Panginoon or makakapaghandog ka sa Panginoon. Diba? Kahit mahirap, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi maraming magagandang bagay na nangyari sa iyo sa maghapon na dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon. So instead na sabihin mo sa iba, sabihin mo sa Panginoon. Diba? Mag-alay ka ng pagpapasalamat. Mag-alay ka ng supplication, panalangin, at magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Ang Diyos naman ang gaganti. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. So hindi ka dapat mo-consume ng galit mo. No? Merong mas mabuti at tamang paraan para sa isang Kristiyano na mag-respond sa ganitong klase ng mga stress
lalo na yung stress na ito ay dala ng ating mga relationship or yung mga tao na kapalibot sa atin. So hanapin natin yung tamang tugon natin ng damdamin natin sa Diyos. No? So hanapin natin yung tamang damdamin natin sa Diyos. So hindi galit, kundi pagpapasalamat. No? Pagpupuri. Mahirap man gawin, pero tutulungan tayo ng Panginoon. Kasi yun ang gusto niya. Yun yung response na gusto ng Panginoon. Na hindi tayo makonsume sa galit natin. Na mag-lead ito ng pagkakasala. Okay. Panghuli, sabi sa verse 6 hanggang verse 8 ay ganito. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Puso ko iyong pinuno ng lubos na kagalakan. Higit pa sa pagkain at alak na inumin. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Well, napaka-gandang response ito ni David at magandang response nito sa atin. Kapag tayo ay in distress at tayo ay matutulog na. Yung mga tao, nag-iisip sila kung sino ang tutulong sa kanila sa kanilang sitwasyon. Pero tayo, alam natin kung sino yung makakatulong sa atin. Wala tayong ibang iniisip na pagkukuhanan natin o panggagalingan ng tulong natin, kundi ang Panginoon natin. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Tayo nananalangin dahil mahabagi ng Panginoon, alam natin na bilang mga anak niya, kahabagan niya tayo. No? At sabi pa ni David, ang Diyos lang yung pumupuno ng kagalakan sa atin. Kagalakan na higit kesa sa pagkain, alak na inumin. Ibig sabihin, yung joy na binibigay ng Diyos kapag tayo nagtitiwala sa Kanya, isang klaseng joy na masigit pa doon sa mga kasiyahan ng mga nagpipista. Isang kagalakan na hindi mo mapaliwanag. Sa kabila ng very stressful day, sa kabila ng very distressful situation, no? Ang dami mong iniisip, ang Panginoon, dahil nagtitiwala ka sa Kanya at pinanalangin mo na ang lahat ng ito, makakatagpo ka ng kagalakan sa puso mo. At hindi lang yan, no? Isa ding mapayapang pagtulog. Sabi sa verse 8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Imagine ninyo yung image na yon, na si Haring David, daming kaaway nakapalibot sa kanya. And yet, dahil ipinagkatiwala niya na lahat sa Diyos, mahimbing na mahimbing siyang natutulog sa kanyang higaan. Ito sabi sa mga awit, no, 127 I think, na ang mahimbing na pagtulog ay kaloob ng Panginoon sa kanyang mga anak, no? Ito ay kaloob ng Diyos. So imagine mo yung peace of mind na meron si Haring David, no? Matapos niyang ipag-pray ang lahat, matapos niyang ipagkatiwala sa Diyos ang lahat, makakahiga na siya at maihimbing. Ito yung total trust. Ito yung total surrender ng lahat ng yung problema sa Diyos. Pagkatapos, Lord, bahala ka na. So, hindi dahil sa may sagot na ang Panginoon agad-agad. No? Hindi dahil sa, nanalangin ka, ito yung sagot ko sa iyo. Ito yung gagawin ko. No. Nanalangin siya, sinurrender niya ang lahat, at kahit wala pang tugon ng Panginoon, pero dahil confident siya sa Diyos, natutulungan siya ng Diyos, confident siya na mahabagi ng Diyos, confident siya na makatwiran ng Diyos, matuwid ang Diyos, at sinurrender niya na lahat, so makakatulog na siya ng mahimbing. Well, ito yung prayer ko sa inyo at maging prayer natin sa ating sarili. Nabigyan tayo ng mahimbing na pagtulog ng Panginoon
sa kabila ng mga stress sa buhay natin. No? Stress na dala ng pandemic, stress na dala ng trabaho natin, stress na nadala ng mga iniisip natin, stress na dala ng mga tao na kapalibot sa atin. Well, makatulog tayo ng mahimbing. Hindi dahil sa may sagot na ang Panginoon sa atin, kundi nakapag-pray tayo, pinagkatiwala na natin sa Panginoon yan, at alam natin, confident tayo, natutulungan tayo ng Panginoon. So, itong awit na ito ay awitin natin sabay-sabay, at ito rin yung magiging panalangin natin ng sama-sama. So, tayo po ay magtatapos sa panalangin. Lahat ng stress natin, isama natin sa prayer natin ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, na Ikaw ang nagbibigay sa amin ng isang payapang pagtulog. Sa kabila ng maghapong stress na naranasan namin, Lord. Lahat ng mga kabalisahan sa aming isip ngayong gabi. Pinagkakatiwala namin lahat ito sa iyo, Lord. Tulungan mo kami na fully ma-surrender namin ano man yung pinagdaanan namin sa maghapon. Ano man yung gumugulo sa isip namin, Lord. Ano man yung nagpapabigat sa aming damdamin. Ito man, Panginoon, ay sa trabaho, sa bahay, ito man ay sa church, ito man, Lord, ay sa aming finances, ito man, Lord, sa aming kalusugan. Lord, tulungan mo kami na fully ma-surrender sa iyo at ma-experience namin fully yung pagtitiwala. Na makapagpahinga kami, Panginoon, knowing na nagtatrabaho ka sa amin. Hindi ka tumitigil, Panginoon, sa pagtulong sa amin. At hindi ka tumitigil sa iyong pagtingin at pagprotekta sa amin. So, Lord, bigyan mo kami ng mapayapang pagtulog sa gabing ito. Bigyan mo rin kami ng kagalakan na higit na dala ng mga material na bagay. Na kung ano ang meron kami, kung ano yung tinutulugan namin, kung ano yung tinitirhan namin, kung sino-sino yung mga kasama namin, Lord. No. Isang kagalakan, Panginoon, na matatagpuan lamang sa iyo. Na kahit wala kami kasama, kahit nag-iisa kami, kahit hindi maayos yung pakiramdam namin ngayong gabi, kahit matigas yung unan namin, Lord, kahit matigas yung aming hinihigaan, well, sa loob namin, Lord, meron kaming kagalakan na kilala mo kami at kilala ka namin. At walang makakaagaw ng aming posisyon, Panginoon, sa iyong banal na harapan. So, Lord, dalangin ko ang bawat isa sa amin. Iba-iba ang aming mga pinagdadaanan, Lord. Pero alam namin na meron kaming iisang kasama. Lord, maging reality sa buhay ng bawat isa sa aming mga anak mo. Na ang iyong kalapitan, na maramdaman namin, Lord, yung paghawak ng iyong makapangyarihan at kanang kamay na siyang kaligtasan namin at siyang gabay namin sa lahat ng aming susuungin pagkagising namin sa kinabukasan. Lord, dalangin ko rin ang pandemic na ito na aming na-experience at yung dalang stress nito sa buhay ng bawat isa. Lord, huwag mong hayaan na dahil sa experience namin, lose track kami, Panginoon. Na hindi na mawala yung attention namin, Panginoon, sa iyo lamang. Because, Lord, makita namin yung kalooban mo, ano yung mga dapat namin gawin during these times, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging
blessing sa lalo na sa iba, Lord, sa panahong ito. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na patuloy na itaas sa iyo ang mga medical practitioner, Lord, mga nasa ospital, mga clinic. Alalahanin sila sa panalangin. Every time kami, Panginoon, ay dudulog sa iyong harapan. Tinataas din namin, Panginoon, ang Ferranil family na naiwan ni Reverend Nelson Ferranil. Lord, aliwin mo sila, lalo't higit, bigyan mo sila ng walang hanggang pag-asa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bagamat nawalan sila ng isang ama ng tahanan, isang manggagawa, Lord, merong isang Diyos at Ama namin na nananatiling tapat at kahit kailan hindi kami iiwan. So Lord, hayaan mo na sa gabing ito, sa aming paghimlay, sa aming mga higaan, fully ma-experience namin yung kapayapaan at mahimbing na pagtulog na yung kaloob sa iyong mga anak. Dahil alam namin, nakapikit man ang aming mga mata, gising ka naman, Panginoon, nakadilat upang gumawa at kumilos upang yung mga plano ay maitupad mo sa iyong sanlilikha. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, at aming pangalan ni Jesus. Amen. So magandang gabi po at good night sa inyong lahat. Hangad ko ng ang mahimbing na pagtulog ninyo ngayong gabi.